O, nang gabi nga na matutulog ako dito sa bahay kubo. Na grabe mga guys. Ang sarap pala matulog dito. Tapos may aircon pa. Pero presko din kasi dito mga guys. Kaya masarap din talaga matulog. Na ewan ko nga ko lang. Natagal ko na talagang gusto magkaroon ng kubo. Kaya hindi pa nga masyado maayos dito mga guys. Kaya baka sa susunod ko na araw pa to aayusin. Na nagdala din pala ako ng isang gitara dito. Para dito na lang din ako magsanay. Gusto ko na kasi matuto mag-gitara. Kasi sabi ng crush ko, gusto daw niya yung lalaking marunong tumugtog. Chot! Lumabas na muna nga pala ako dyan. Kasi naiinip na ako sa loob. Na alam nyo mga guys, sobrang tagal pala talaga mag-ipon ng tubig. Kasi inumpisahan ko to ng mga launa ng hapon. Mag-alas 9 nang ng gabi. Tapos halos ka nagkakalahati pa lang yung tubig. Magastos pala talaga magkaroon ng swimming pool mga guys. Pero ayos na to. Kasi si madam naman nagbabayad ng kuryente. Kaya kahit gabing-gabi na dito mga guys, nakabukas pa rin yung mga ilaw. Pero binuksan ko lang talaga yan kasi nagbablog ako ngayon. Chot! Dumiretso pala ako dito sa kabilang bahay para kumuha ng makakain. Namili din kasi kami ng grocery ng isang araw. Dapat para sa mga bisita to na darating. Pero bakit gano'n? Para sa akin yata to mga guys. Kasi tignan nyo, pumipili na ako kung ano yung kakainin ko ngayon. May nabili nga ako dito na parang instant noodles. Tapos itong isa parang mayroong rice to na may ulam na din. Nasa mga oras nga na yan mga guys. Pinag-iisipan ko na kung ano yung kakainin ko sa dalawa. May mo, babalik sa kanya. Ito na lang. Mas pinili ko nga to mga guys kasi mas maliit siya. Na isa mas palaki. Na baka di natin siya maubos. Ang dami rin pala nagtatanong sa inyo kung ipaparet pa natin nung nabili nating rest house. Mga guys, hindi po muna. Siguro enjoyin ko muna dito. Saka na siguro kapag napaganda na natin dito sa loob. Kasi marami pang kailangan gawin dito. Nasa ngayon nga, samahan nyo muna akong kumain. Na meron na din tubig to. Na heto nga yung gagamitin natin tubig para dito sa isang plastic na kanin. Na nabili ko nga to mga guys. Kasi instant na makakapagluto ka nga dito. Na meron na din siyang ulam. Na kung sana din talaga siyang maluluto. Nasa ibang bansa talaga to galing. Kapag itong ulam na to, para siyang adobo sa atin. O kaya menudo. Na first time ko lang itong matatry. Kasi dati, nabili ko yata yung parang may noodles. Na ngayon ko nga lang nabasa yung instruction. Na dapat pala mga guys, nauna tong kanin. Kaya nilagay ko na lang sa gedli yung ulam para may space pa yung bigas. Para ka lang pala nagsasaing dito mga guys. Sa mga oras nga iniisip ko kung ano kayo magiging lasa nito. Pero bahala na si Batman, si Superman, si Spiderman, saka si Wolverine. Heto ngayon makakapagluto sa nilagay natin mga guys. Hetong heating pa. Naglagay lang ako ng tubig. Ilang minuto lang din, uminit na siya. Ganito lang din pala siya kabilis lutuin. Na ilang minuto lang din yung hihintay natin dito mga guys bago siya maluto. Kaya makalipas nga ng ilang minutong paghihintay, eto na naluto na. Paano ko naman nalaman na naluto na? Hinula ko lang mga guys. Pero malambot na din naman yung kanin. Na ang galing. Para ka lang din pala talaga nagsaing sa rice cooker. Kaya memekos-mekos ko na to mga guys. Para magkaalaman na din kung masarap ba tong nabili ko. Hindi ko pala masabi sa inyo kung anong klaseng ulam to. At tinitignan ko din kasi kung manok ba siya, beef, or pusa. Kasi pusa yung nasa picture. Chot! Pero tara na mga guys, taste test na natin. Medyo iba pala yung lasa niya mga guys. Malayo yung lasa sa pagkain sa atin. Kasi galing nga siya sa ibang bansa. Pero kung mahilig ka naman sa spicy, feeling ko magugustuhan mo naman siya. Pero para sa akin nga, sakto lang din yung lasa. Kaya kung i-rate ko to mga guys, siguro nasa 7/10. Basta ayun lang. Bye-bye!